Bueno, balik tayo dito sa mga naging problema at iba pang mga issues patungkol nga dito. Ito sinasabi na ang balita daw, medyo may liwanag. Ito positive. Merong inirekomenda ngayon, gobyerno ng China daw. China ang nagre-recommend. Hindi sila nakagawa. Gamitin daw yung gamot ng Fujifilm Global Flu Medicine. Ang pangalan ng gamot, yun yung gumawa ng gamot, Fujifilm Global Flu Medicine. Ang pangalan ng gamot, Avigan. Yan daw ay mabisang panlaban sa coronavirus infections. Ginawa raw yung gamot na yan noong 2014. Pero ito ay sinubukan laban sa coronavirus. Sinubukan ng mga Japanese. Wala rin daw side effects yung gamot. Sabi. At ayon daw sa testing na ginawa, bumuti ang kondisyon ng baga ng 91% ng mga pasyenteng nabigyan ng naturang gamot. Mga kaibigan, ang Avigan ay ibinibigay na sa mga coronavirus patients sa Japan simula pa raw noong Pebrero. Ang mga pasyenteng positibo sa COVID-19 ay nagnegatibo sa loob ng ilang araw matapos mabigyan ng Avigan. Ang Avigan ay ihanda na para sa mass production ito. Ayan. Magandang balita yan para sa ating mga sa publiko. Ang problema na lang natin yung pambili. Kung sakasakali kung sakasakaling totoo na yan at makumpirma yan. Pero yan, hindi pa bang kumpirmado yung balitang yan, wala tayong mapagtanungan tungkol dyan, nakapagbibigay ito ng pagpapagaang sa ating kalooban. Ngayon, pinatutupad nga, lockdown, quarantine tayo sa bahay natin. Meron dyan official ng Maynila hindi lang tayo nakapag-broadcast nung Lunes dapat nung Lunes pa ito yung balita natin, itong isang konsehal na ito sa Maynila, lagi nagbababad sa, nagko-quarantine sa casino, mga kaibigan. Pinakita sa atin ng ating informante, kilala niyo ho ba ito? Sabi ko, kilala ko yan Dati ka akong konsehal yan, ngayon, opisyal na ng Manila City Hall sa administrasyon ni Yorme. Ganun ba? Teka muna. Casino ka ako ito nga ho kaya nga ho tinatanong ko sa inyo saan bang casino ito? Di tinuro niya sa akin kung saan casino. Sinabi niya, diyan sa Paranaque. Nag-i-slot machine mga kaibigan sa kwento nitong ating informante, ayon sa kanya, malimit itong nagsusugal doon sa slot machine. At nakakatabi niya pa si kasabay pa niya lagi, si Philip Salvador. Ngayon, maswerte ka ako yung yung tarantadong yan. Bakit niya? Kako, di ba bawal magsugal sa ang opisyal ng gobyerno at saka mga empleyado? May batas yan Bawal yan talaga. Hindi lang sa panahon ngayon. Panahon niya hindi lang na ipapatupad. Sa panahon ni Marcos pa yung batas na yun. Bawal ang magsugal sa mga empleyado. May presidential decree yan.
At yan ay inamend, binago, pero yun pa rin yung batas, bawal pa rin. Doon sa panahon nung, ewan ko kung anong panahon na bago yun, basta yun proclamation yun, batas yun. Ngayon, bawal ka ako yan Isip mo, hindi ba namukha ng mga security? Siguro nga hindi nila ganong namumukhaan. Kaya nakakapagsugal dito, pinapayagan magsugal. Ngayon, isipin ninyo kung hindi pinasara yan. Di ba nung huling broadcast natin, sinasabi natin bakit yung mga kasino, yan ang dapat isara unang-una Di ba? Lalo na dyan madalas yung mga incheck. At saka kahit yan, magkasakit ng COVID yan, magsusugal yan. Napakahirap. Yung sa batain ng tao nagsusugal, yan ang pinakamahirap Daig pa yata niyan yung nagsasyabu Mga kaibigan, pag na-addict sa sugal, mas lalong napakahirap awatin ang isang tao na nalulong sa pagsusugal kaysa sa droga. Yan ang totoo niyan hindi mabuti, hindi siya natsambahan dyan sa hindi tayo nakapunta ron para ituro siya. Kasi ilang araw pagkatapos na maibalita sa akin yan, yun na nga, nag-utos na itong gobyerno, tsaka lang nag-utos na ipasara na yung muna yung mga kasino. Tingnan niyo sa Macau. Yung Macau, napangalapit sa China. Inagapan nila ron ang prevention, mga kaibigan. Di ba? Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. Ano ginawa nila? Voluntarily Kasi yung kasino nila ron, bali, gobyerno yun Kasi doon sila kumikita Although, mga pribadong yan, pero ang kita niya, ang gobyerno nila, kumikita dyan lang sa kasino. Wala naman sila ibang negosyo. Di ba? Kundi yung kasino. Kaya ang ginawa, voluntarily, itong mga may-ari ng kasino, operators, sinara nila. Nag-voluntary sila. Isara yung kasino. Di ba, binabalita ko pa sa inyo, merong araw, nagbubukas din sila later on. Pagkatapos, yung social distancing, doon pinatupad Umpisa Umpisa pa lang yun. Di ba, kinukwento ko sa inyo yung upuan. Di ba, magkakatabihan yung nagbabarahan ganon. Nung pinatupad nila yung social distancing, may bakante sa gitna. Kaya kita nyo, may balita pa ba kayo ngayon sa Macau kumakalat pa yung virus? Hindi na isipin ninyo, ang lapit, China rin yan Ang lapit lang yan di ba dapat yan ang unang dumami, di ba? Pati Hong Kong, inagapan din ng Hong Kong mas matindi pa nga ngayon sa Hong Kong kaysa sa Macau Bakit? Maagap sila ron. At saka, yung gobyerno nila, may tiwala sila. Kampante sila sa magagawa ng gobyerno nila. Dito hindi, lalo na kung pabago-bago. Pabago-bago yung sasabihin sa na patakaran. Maguguluhan ng tao, malilito ang taong bayan. Hindi ba katulad ng nangyayari ngayon? Dapat talaga ganun. Abangan natin kung talagang may katotohanan itong abigan na ito, itong gamot na ito, mga kaibigan. Yun nga palang konsihal na binabalita ko sa inyo, nagku-quarantine. May quarantine ang pinatutupad nun pero nagpupunta pa siya ron yung official ng sitio na yan dating konsihal sa Maynila. Tawag nga nila dyan, ako rin nagbansag si Bungo. Kasi mukhang bungo Payat-payat nung araw niya, mukhang pasay na. Yung matay malamlam. Pero artistahin, itsura ho niyan, may nagtanong sa akin, ano ba ho itsura niya? Napanood mo ba ako yung Lord of the Rings? May artista ka ako ron Sino ba ron? Sabi ko si Gollum.
Yun ang kamukha nun eh. Mga kaibigan eh. Kaya ako nabansa nga bunguyan kasi noong mga panahon na yun, wala pa si Gollum. Oh. Ngayon, meron namang isa, dahil dito sa COVID-19, inaway ng asawa niya pag uwi. Yung lalaki, inaway ng asawa niya, yung babae ang umaway pag uwi niya. Diba, sinuspindi na mga trabaho. At ang sabi, yung trabaho nyo, gawin nyo sa bahay nyo. Diba? Oh, sa bahay mo gagawin yung trabaho. Ngayon, umuwi itong lalaki. Doon pinagagawa sa bahay yung kanyang trabaho. Naggalit yung asawa niya. Alam niyo kung bakit? Ano ba trabaho ng lalaki? Trabaho ng lalaki, imbalsamador. Dinala yung patay doon sa bahay. Mga kaibigan. Ngayon, asan ba tayo? Ito nga pala, may balita rin. Sinasabi dun sa mga matitigas ang ulo naman, na ayaw muna sumunod ako Kaya ako nandito ngayon. Wala tayo ngayon sa studio. Kasi naantay natin kung kailan tayo pwede, kung malinaw na lahat. Yan. Persons authorized to go out during Luzon-wide lockdown. Luzon-wide lockdown aanin mo pa yung aanin mo pa yung ano tawag dito, yung checkpoint na bawat boundary ng Luzon may checkpoint kayo. Di na, Luzon di ba? Ang bantayan mo yung manggagaling ng Mindanao. Dito naman baliwala lahat yung mga patuparan na ganyan mga ganyang policy. Yun lang yung pagbabawal sa flight ng mga eroplano papasok at palabas. Hindi ba ang balita nga nakakapasok din ng mga Chekwa dito. May mga flight pala sa Ninoy Aquino International Airport Ang buong akala natin nakakapasok sila sa malalayong port. Kung dito pwede, di lalo doon sa malalayong port. Mga kaibigan, di ba? Ang dami nating port dito sa Maynila Airport, maging sa barko. Ang dami niyan pero pinapayagan, nagsisinungaling pa ito ba't yung pangit, Dati sabi natin, ang kasabihan, don't judge a book by its cover. Pero to mahuhusgahan mo yung aklat sa pabalat pa lang dahil ang pangit di pangit pa ginagawa mga kaibigan sinungaling pa ito si Monreal, wala raw sakay na inchik yun, ang sakay daw ng mga Pilipino, Sus Mariosip na ito talaga mga sinungaling pa, na kayo magsinungaling. Yan ang sinasabi natin, kahit anong gusto nilang mangyari, gagawin naman nila hindi pa yan. Hindi natin alam kung hanggang kailan ipatutupad yung mga pag-iigpit ipagdasal na lang natin na yan talagang ginawa, para dito, para sa pagsugpo lang talaga nitong salot na ito. At wag nang umabot pa ito, kahit wala na yung salot, nandyan pa sila. Mga kaibigan, di ba? Yung mga checkpoint na yan, yung lilimitahan ng movements mo na nangyayari lang sa martial law. Actually, kung tutuusin mo sa bagay, wala namang masama, Hindi ko naman minamasama. Kaya lang, may nagsasabi kasi, yan na niyang curfew na pinatupad, masahol pa sa martial law kasi no martial law, ang curfew nagsisimula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5. Ngayon alas 8 ng gabi. Nagpatupad ni sila ng curfew. Bagay hindi ako apektado sa mga ganyan-ganyan dahil
Ako, mabuti akong mamamayan. Ha? Marunong ako sumunod sa ipinatutupad ng pamahalaan hanggat magagawa natin. Huwag lang yung talagang hindi pwede. Ha? May mga bagay na hindi pwede. Oh, di ba? Ganun lang yun eh. Yung talagang lagpas na. Dito, wala namang pwedeng lumagpas dito kasi kalamidad nga to, tsaka delikado talaga yan. Ang magagawa na lang natin, ito, sabihin natin kung ano yung dapat natin punahin sa pag-asa lang natin na baka pwede silang kumuha ng punto imbes na negatibo, kunin nila yung bilang positibo na makagawa ng solusyon doon sa sinasabi nating pinupuna nating problema. Pinupuna natin yung problema eh. Diba? O, para gumawa sila ng tamang solusyon. Kung sa bagay, dito magkakasubukan. Alam niyo ako, paniwala ko, kung makakasurvive pa tayo rito sa kalamidad na to pare-pareho, ang paniwala ko rito, mawawala ito, hindi naman dahil sa kanila eh. Pero pagkatapos niya, halimbawa, nawala yan, natapos na yan, nagwakas na yung katarantaduhang yan, ang tiyak na maririnig nyo dyan, kanya-kanyang yabang yan, mga yan. Akala mo, sila nakapuksa dun sa COVID-19. Hindi, kasi hindi naman tayo may imbento ng gamot eh. Wala tayong kakayahang makaimbento ng gamot eh. Umiimbento niya yung mga ibang bansa. Walang may utang na loob yan. Pag niloob ng Diyos na matapos yan, matatapos yan. Mga kaibigan, di ba ganun yun eh. Ako yun ang paniwala ko kasi parang sa ano yan eh. Kailangan mo talagang sumunod. Kamukha nung nakalimutan nga namin pag-usapan ni Peter eh. Si Peter di rin makalabas. At saka mas gusto ko ngayong mga sandaling ito, nagpapahinga siya. Kasi alam niyo naman, medyo mas may edad sa akin yun si Peter eh. Nakalimutan namin pag-usapan ng minsan, yung nangyari sa bayang Israel kasi mas kabisado ni Peter ang Biblia eh. Pero ito, marami naman nakakaalam din ito na parang itong nangyayari ngayon, salot eh. Na dinanas din nung araw ng mga sa Ehipto, di ba? Sa Egypt. Nagpadala ng salot ang Panginoon Diyos doon eh. Pero merong patakaran o tuntunin na binilin para hindi ka madamay sa salot. Diba? Kung napanood nyo yung Ten Commandments, nandun yun eh. Yung ang utos sa kanila nun eh, lagyan ng dugo yung kanilang yung labas ng kanilang pintuan ng kanilang mga bahay. Pinturahan nila ng dugo, tatakan nila para lagpasan ng salot. Kung hindi mo gagawin yun, hindi mo susundin yun, madadamay ka. Kaya ang ginawa, nilagyan nila. Ibig sabihin, may tuntunin lahat yan, maging sa panahon ng araw. Marami nagsasabi, ano ba itong nangyaring ito, saan ba talaga nanggaling yan? Di ba? China naman, wala naman ibang panggagalingan yan eh. Yun naman ang talagang nangyari. Kaya sila unang-unang doon sa kanila unang pumutok yan. Gagamitin nila raw yan may mga nagsasabi na talagang yan panlipol nila sa imbes na sa armas. Nag-imbes sila sa mga ganyang virus. Paano sa ganon, bago naman nila pakawalan niya, may nagsasabi, bago yung virus na yan pag nagawa nila yan, meron na rin silang gamot para dyan. Inaantay lang daw nila na ito mga conspiracy theory lang ito. Pero hindi tayo dun eh. Ang pinaka mahalaga ron, saan ang galing yan? Sa kanila nang galing yan eh. Di ba? Tapos ito pa, yung Pogo. Kung hindi pa talagang palala itong sitwasyon ngayon, hindi mapapatigil ang Pogo dahil
yung PAGCOR na unang i-announce na sinususpindi nila ang lahat ng mga ng mga casino, mga kaibigan. Mga casino. Pinasara lahat pinasuspend ang operation ng PAGCOR. Pero dun sa order nila, hindi kasama ang mga pogo. Itong illegal na pogo, illegal pa man din yan. Kasi nung isang araw, bago yung suspension di ba, binanggit nga natin sa programa natin, ba't hindi nyo suspindihin yung casino? Oh. Ngayon, after a few days, yun, sinuspindi raw ng PAGCOR. Paano hindi nila suspindihin? Lumalala na ang sitwasyon, tsaka lang sitwasyon. Mas importante sa kanila pera. Katunayan, dun sa statement na ipapasara yung mga casino muna, pansamantala, sinasabi agad kung gaano kalaking pera daw ang malulugi. Given na yan lugi. Lahat ngayon, walang hindi malulugi ngayon. Lalo-lalo na kawawa dito yung mga kanina nabanggit natin, yung mga arawan ng kinikita. Maraming pagkatapos niyan, hindi mo alam kung may mga trabaho pa ulit yan. Di ba? Yung mga namamasukan. Wala nakakatiyak dito Given na lahat ngayon. Ang pinaka-importante ngayon, survival. Yun ang importante ngayon. Alam mo, pinagsasabi mga walang hiya talaga ito, masisiba sa kwarta Di ba? Kwarta pa rin. Kung malugi, talaga malulugi lahat. Di ba? Pero doon sa order nila, hindi kasama yung pogo. Papayagan. Kaya pwedeng, sipin mo, may pinapatupad na curfew sila exempted. Illegal pa ginagawa nila. Anong klaseng mga pagpapatupad na yan? Sabit sila dyan nung una. Kailan nila sinama pogo? Ngayon lang in-announce Ang nag-announce yung Carlo Nograles, di ba? Ngayon, kanina nadaanan ko sa lugar namin. Nagbababa ng mga bagong computer. Yung mga nanunuluyan dun sa subdivision. Building. Puro nakatira incheck. Mga kaibigan. Ibig sabihin, residential area, gagawin na nilang pogo. Kahit sila suspendido, yung kanilang operation, gagawin nila sa residential. Teka muna, di ba walang hiya na yan sobra? Yan ang sinasabi natin, may mga walang hiya rin Pilipino na kumita lang ng pera. Lahat gagawin kahit makapirwisyo sa komunidad Sila lang naman ang makikinabang doon. Bakit nila pahihintulutan yon? Ito siguro, yung sinasabing, yung trabaho pwede mong gawin sa bahay. Hindi, residential ito Unang-una, hindi naman sila resident dito Mga foreigner kayo Foreigner yan Bakit nyo pinapayagan? In the first place, illegal yan. Pumapayagan niya yung presidente Yan ang sinasabi natin. Sa batas. Pagka illegal, huwag ka sumunod. Di ba dapat yun ang ginagawa ng Armed Forces of the Philippines? Pagka alam nyong labag sa batas, mga nga ibang bansa, tungkulin ninyo sinumpaan, ipagtatanggol ninyo ang bansa natin. Di ba, usually naman, yun naman ang talagang trabaho na yun Talagang normal na trabaho ng AFP alamin nila kung sino yung mga posibleng panganib sa seguridad ng Pilipinas. Kinukwento nga sa inyo. Yang incheck, communist yan
Yung Russia, communist. Inche, communist. Nung araw, napunta ako sa Japan, dinalo ko yung isang employer namin dati. Principal namin dati, hindi employer, principal. Ayaw ng mga, di ba nabanggit ko yun? Pinasyalan ko yung club niya, pinapunta niya ako ron. Sabi niya, yan na ngayon, hindi na ako kumukuha ng Pilipino, kinukuha ko Inchik. Kailan to? 90s ito ha. Early 90s siguro, mga mid-90s, 95 siguro. Sabi niya, yan ang mga kinukuha ko. Inchik. Kasi sa Pilipino, daming requirements na hinihingi ng gobyerno nyo. Paiba-iba. Tsaka ang laki na ng magagastos. Dito, madali. Pero ito na pag-alaman ko kasi marami na ring Russian nun sa Japan Mga babae, babae. Napag-alaman ko, bawat grupo, yung mga inchik, diba, isang dance group yan, di ba? Isa sa kanila, dahil communist country sila, pinayagan sila makapagtrabaho sa ibang bansa. Isa sa kanilang grupo ang nagre-report sa kanilang gobyerno, ang inaatasan ng gobyerno, na i-report yung mga activities nila o siguro kung ano pa yung laging may kasamang intelligence. Di ba? Yan yung sinasabi ni Senator Lacson no minsan na mga 2 or 3,000 na ang balita na People's Liberation Army ng Inchik ang nandito sa Pilipinas. At nangyari nga yung barilan doon sa Makati. Kung saan yung mga suspect na Inchik nakuha ng identification card na sila nasa military service ng China. Pero later on sinasabi nung pulis dyan sa Makati na fake daw yung ID. Ano yan? Nagpapagawa sila sa Claro Emerecto ng ID. Kalokohan yung mga pinagsasabi ninyo. Yan ang epekto ng mga pinagaga. Iyan, hindi nga natin alam kung kailan, isa na lang ang iniintay natin magdeklara yung mga yan na under ano na tayo Chinese regime o rehimen. Kasi yung invasion nandito na mga kaibigan. Deklarasyon pa lang na opisyal ang wala. Sipin niya, nung panahon ng gera, di ba, paulit-ulit natin kinukwento. Para malaman nitong mga kabataan na siguro hindi sila nakwentuhan ng magulang nila ng ganyan. Anong araw, ibang sitwasyon. Nagpadala rin dito mga Japanese ng intelligence sila, ng mga military. Inanay nga, kinukwento niya, bumibili siya ng halo-halo, Malaysia, sa Japanese. Mag-asawa, nakasando na nga lang daw yung hapon. Siyempre, mainit dito. Nung ideklara ang gera, yun pala yun kernel ng hapon ng Japanese Imperial Army. Hindi ba? Ngayon, hindi mo malaman kung saan sila kumukuha ng baril. Baka mamaya lahat sila may mga armas na, hindi natin alam. Bakit siya walang mga naglalakas ng loob na inspeksyonin ng mga otoridad? Diba? Wala na
talagang ang mga opisyal natin, mapa local, mapa police, mapa national government, mga kaibigan, wala nang pakialam eh. Sa mga taong ito. At kahit sila gumawa ng paglabag sa batas, tulad niyang Pogo, protektado sila. Wala nga nakakaalam sa atin kung yung mga, yung mga naaresto sa krimen, ano nangyari sa mga kaso nila? Sila ba nagpatuloy? O nagpatuloy ba yung kaso laban sa kanila? Ano yung status ng mga ito? Yan sinasabi ko sa inyo. Nakakabahala ho yan. Kasi ito na yung tamang pagkakataon eh. Itong krisis na to, na ipakita, akala siguro ng gobyerno, nitingnan nila, ina-assess nila yan. Sumusunod naman pala, madali naman palang takutin itong mga mamamayan eh. So kung sakasakaling singilin na ako nitong China, kami na magpapatakbo ng gobyerno nyo. Magtatalaga na lang kami ng leader na mamumuno sa inyo. Parang nung panahon ng Hapon, pansamantalang ginawang presidente si Laurel, di ba? In-appoint na presidente. Siguro, kung ngayon mangyayari yan, sa kanila rin hanay ng pamilya nila manggagaling ang presidente. Sino? Si Bongo. Kasi, hindi ho ba? Hindi nyo ba naisip yun? Ang tanong ko paano? Kung yan ang mangyari, mga kaibigan. Ngayon, makikita naman ninyo na papunta tayo dyan. Bakit to? Kasi yung ng Pogo, inamin na ni Presidente Duterte illegal eh. Bakit? Paano niya inamin? Nananawagan siya sa Kongreso na magpasa raw ng batas para maging legal yung Pogo. O di ibig sabihin alam niyang illegal from the very start. Pero ang katwiran niya, we are not justifying it. Hindi niya raw binibigyan ng katwiran o gina-justify. We are just saying that it is allowed because we need funds. Pinapayagan daw yun dahil kailangan ng pondo. Di ba? Di ibig sabihin alam niya labag sa batas. Kaya siya nananawagan sa Kongreso na magpasa ng batas upang maging legal yung Pogo. Ngayon, paano? Kung merong gago, paano? Magpanukalang batas na gawin legal yung droga, yung illegal na droga. Kasi ang katwiran niya, we need funds. Ibig sabihin, basta pagkakapirahan, payagan mo ang illegal na mapagkakapirahan. Yun pala naman paano kung yung siraulo na congressman, mga mambabatas, lalo pa merong mga kumukundina sa laban sa human rights violation. Paano kung sabihin nila, di gawin na rin natin legal yung droga? Ang laki ng pera dyan kung sabihin nila, ilang tao lang kumikita, yumayaman dyan di gawin natin legal yan. Para yung kita niyan, pumasok sa gobyerno. Papayag ba si Presidente Duterte kung gano'n? May kasabihan
Anything that is immoral is illegal. Halos ito. Sabi ko nga sa inyo mabuti sana kung illegal na yan, ganyan, illegal. Tumatakbo illegal. Paano? Kung sa katotohanan pala, yung mga pogo, talagang front lamang ng Chinese government. Justification lamang ng pagpasok ng sangkaterbang inchik dito. Para sa lubusang pananakop nila sa ating bansa. Paano kung gano'n? Hindi ba? Yun po hindi lahat ng pera na pwedeng pagkakitaan, pwedeng gawa ng batas. O kaya konsintihin ng gobyerno na mamayagpag. Yung Cara Cruz lang yun. Di ba pinagbabawal yun? Di ba? Bingo. Bawal yan pag ginawa mo yan sa labas bawal yan Ginawa mo sugal. Mabuti kung sa bahay lang kayo lang. Pag ginawa mo yan doon sa labas, bawal yan. Sugal yan Minsan nga, di ba? Sino ba yung meron daw sugalan daw doon sa bahay. Sa loob ng bahay Nung eleksyon to para magkaroon ng katwirang benggahin yung kalaban sa politika dyan sa Quezon City. Di ba? Sugal. Yun ang pinag-usapan, sugal. Yan po Ang nakakatakot dyan, taktikang pusit lang yung pogo. Lahat ng building na tinatayo, sip mo na itayo. Ano nasa loob niya? Labang armas dyan. Diba kinukwento ko sa inyo, nung lumindol, napadaan ako dyan, Makapagal, Rose Boulevard, Makati. Sa labas lahat ng tao, puro inchik yun, ang kapal. Ilan yun? Dito sa kanan, side, kaliwan side, magkabila, ganun din. Kabilang karsada. Ang kapal ng puro inchik. Ganyan sila karami, milyon-milyon. At ngayon, patuloy na pumapasok sa bansa natin. Kahit merong travel ban. Anong klase ho yan, mga kaibigan? Yung mga Pilipino, hindi pwedeng makalabas. Di ba? Pero sila kakapasok. Samantalang sa buong mundo, sinaran silang lahat At ngayon, sa buong mundo ngayon, mapapansin nyo, kanya-kanyang bansa na lang Yun na yung pumasok dito. Wala na rin muna lalabas sa atin. Dito na muna tayo. Ganun na ngayon kung tutuusin ninyo. Hindi na lang China At ibang bansa. Para makaiwas dito sa pagkalat nito. Tayo nagpapapasok. Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Paano kung isang araw, magising na lang tayo na wala na pala tayong sariling gobyerno? Parang yung nangyari nung World War II. Paano kung magising ka isang araw, gano'n na lang? Tsaka ka magsisisi. Wala tayong ginawa. Nakakatakot yan, mga kaibigan. Kung kumpara nun sa panahon ng Hapon, yung panahon ng Hapon hindi na paghandaan. Ito nakikita mo Pwede mong paghandaan Pwede maghanda ang mga Pilipino at dapat ang mga Pilipino manindigan. Tumindig ka. Magmasid ka. Magmatsyag ka. Makiramdam ka. Hindi po pwedeng ganyan lang yan.
Ha? In the first place, kumpormiso lang nila yan eh. Bakit ka papayag na ikumpormiso ka niya para gawin kang prostitute nitong mga dayuhang ito? Ha? Para pagharian tayo pasusunurin yan sa kagustuhan nila. Pagka yan, opisyal na diniklara nila. Oh. Sino ba nakikipagkompormisyo dyan? May pagsang-ayon ba nating mga Pilipino yan? Pero wala eh. Ito ngayon ang ginagamit nilang barometro. Kung hanggang saan nila pwedeng takutin ang mga Pilipino na sumunod. Eh dito naman talagang susunod ka rito kasi pare-pareho naman tayo dito, pantay-pantay naman eh. Kahit sila kahit sila mga nasa hindi po makakaiwas dito sa sakit na ito. Sabi ko nga sa inyo, swertihan ito. Oh, di ba? Swertihan ito. Congratulations kung mapagtagumpayan natin to hanggang sa wala na yang salot na yan dito sa mundo. Wala ka naman pwedeng puntahan ngayon eh. Di ba yung mga isasabing positive sila, Christopher De Leon, Mig Subiri, wala silang history ng travel history na bansang napuntahan na meron niya. Wala eh. Kasi ngayon, wala kang pagtataguan. Kaya lamang yung iba, bumabalik na rin kung saan sila nanggaling. Siyempre, katulad ko rin. Katulad ninyo. Diba ako, may anak ako nasa malayo. Sabi ko, umuwi ka na. Inuwi ko na dito. Mas maganda yung buo yung pamilya nyo. Na haharapin ninyo itong pagsubok na ito. Kasama mo ang buong pamilya mo. Di ba? Automatic na yun eh. Ang ginagawa lang nila, patakaran yung dapat organisado. Natatawa ako, media, kukuha pa ng accreditation. Naisip nyo pa yung accreditation na yan? Ha? Malilipol na mundo, accreditation ba sinasabi ninyo? Sipin ninyo yan. Sa mga ganitong crisis, ala na yan eh. Dapat nga kayo pa ang nagpupunta sa mga nasa media o kung sino man yung gusto nyo i-accredit para hindi lalong dumami. Di ba? Kayo na nag-uutos dapat. Pumunta ron. O, lumapit sa media. Eh wala eh. Baliktad eh. Pinahihirap nyo. Gusto mo lang umepal eh. Ito pa isa, tingnan ninyo. May tanong. Kakayanin ba ng mga ospital natin ang bilang, kung sakali, lumaki ang bilang ng mga dapat ma-confine sa ospital? Kaya tanong natin. Diyan, maalala natin ngayon, tama si Mayor Alfredo Lim. Doon sa kanyang pinagawa na bawat distrito ay nilagyan niya ng ospital. Siya lang ang tanging nakagawa niyan. Sipin mo, ang Maynila lang sa buong Pilipinas, ang lungsod na merong 6 na pampublikong ospital. Ang hindi lang natin alam kung nagpapangsyon yan. Sa panahon ni Erap, di ba, ginawang pinrivatize yan dahil naniningil sila. Wala kang dapat bayaran dyan dahil lahat ng doktor dyan, lahat ng nagtatrabaho sa ospital na yan, sumusweldo yan sa Manila City Hall eh. May pondo yan eh, para sa sweldo nila. Ba't ka maniningil dyan? Eh, public hospital yan. Pag naningil ka, hindi public yun, private yun. Oh. Tama si Mayor Lim eh. Wala naman nakapagpagawa niya. O, nasan ngayon yung mga center? Pinagmamalaki nila. Asan? Mapapakinabangan ba ngayon yung center? Hindi mo pwedeng gawing quarantine yan eh. Kita na ninyo. Ospital.
dapat ang ospital, lahat ng lungsod meron. Dagdag na ospital. Hindi lang isa. Dapat yan, marami yan. Kesa yung sasagutin, universal healthcare, nanakawin lang ang pondo dyan eh. Mga kaibigan eh. Hindi papakinabangan ng tao yan. Taga nyo sa bato yan. Pero kung ospital, maraming makakapagtrabaho dito. Hindi na sila aalis, mga nurse, mga doktor. Paano? May maraming ospital. Pwede silang magtrabaho. Available ang trabaho. Yun ang talagang dapat. Magpatakbo ng ospital ang mga... Kasi ang gusto ngayon sa pribado. Parang restaurant ang ginagawa nitong mga pribadong ospital. Binibili yung mga public hospital para mawalan sila ng kompetensya, para hawak nila ang buhay ng tao. Pinakamasama yan, yung i-privatize mo yung ospital. Wala lalong matatakbuhan ng tao pag yan ang ginawa mo. Lalo na sa dami ng sakit ngayon, nakita ninyo yan. Ayan pa, Ito naman si Sarah. Yabang-yabang na ito, mga kaibigan. Akalain ninyo, pinagbantaan yung Iglesia ni Cristo na ano raw, nakakasuhan, mga kaibigan, kapag hindi sumunod. Alam nyo, kung meron pinakamadaling pasunurin na tao sa Pilipinas, yan yung Iglesia ni Cristo. Yan ang pinakamadaling pasunurin. Yan lang naman ang reliyon din sa Pilipinas na organisado eh. Magsabi kayo sa akin, anong relihiyon dito sa Pilipinas ang makakapareho sa pagiging organisado ng Iglesia ni Cristo? Meron ba? Wala. Alam mo, nagyayabang si Sara Duterte na papahuli, kakasuhan, pag daw sumuway doon sa utos. Pinagsabihan na raw. Gusto niya kasi kundesa style. Hari-harian, Pag sinabi niya, ngayon din. Yan ang gusto niya palabasin Mga kaibigan, muknukan din ng hambog tong Tapos gusto maging presidente, mga kaibigan. Hindi ka na magiging presidente kung eleksyon ang gagawin. Sigurado na yan. Sa ginawa mong yan, naku. Tatay mo, ba't ba nanalo yung tatay mo? Hindi mo sabihin, baliwala yung boto ng tatay mo. Yung botong nakuha ng tatay mo. Yan mga kaibigan, kayo na ang bahala, Tsaka na natin itutuloy yan. Dahil ang dami natin ditong mga babasahing pagbati at mga kung meron po reaksyon dito, sandali lang ang dami nito ini-scroll ko sa dami po ng text dito. Si Reynaldo Bonifacio, isa pong musician. Idol po natin to nung araw pa, mga nauna pa sa atin to. Ito yung mga sinundan nating mga musician sa Japan, ng bandang Halimaw. Ray Bonifacio, nasa California na po yan. Ang ating mga katropa, by the way, umuwi na nga pala. Sipin ninyo hindi kami nagkita at hindi na rin nakapagtagal dito. Yung katropa nating si Arlene Tanyedo Varias na nasa Amsterdam. Umuwi dito, hindi kami nagkita-kita Hindi siya makalabas sa bahay lang din siya, na-quarantine siya sa bahay niya at bumalik na kahapon. Ngayon siya nakarating sa kanilang bahay sa Amsterdam. Si Carol Torres Brihiño, tsaka si Carmela Torres Balcos, sino ba?
si Ka Ani Flormata Saludes at Ka Enyang Mina, binabati ho natin, no? Si Camilo Riaño, si Buenos Dias Joel Diaz ng Italy. Kumusta na nga pala siya? Ito, baka mangyari din dito yan sa atin, sipin mo. Kaya yun sinasabi ko, di sa atin kasi iba kultura, di ba? Ang kultura nating mga Pilipino, gusto natin buo ang pamilya lagi. Ito, nangyari kila Joel, meron sigurong pinuntahan yung may bahay niya, yung mga anak niya napunta sa ibang lugar. Hanggang ngayon, ewan ko kung ngayon nagkikita na sila. Hindi pa siguro kasi ang balita, masama pa rin ang sa Italy, daming namamatay. Si Al Angeles ay nanonood po. Jerry Grad, katropa natin balitaan mo na lang kami katropang Joel Diaz dyan sa Italy. Si Francia Morales nasa New Jersey po ito. Si Al naman ay nanonood sa atin from Temecula, California. Si Ernie Basuan, si John Reyes, si Edwin Angara, si Rodi Santos ng Bandang Horoscope dyan sa California, binabati natin siya. Si Eden Cruz Payumo, si Robinson ng Baclaran, Lapid Market, ay nanonood sa atin. Si Alan Mapalad, si Nixon ng Torres, si Rosemary Victoria na ating katropa, si Bak Yaonsa ng Long Beach, hindi ako nagkakamali. Si Junior Dal ng California. Mang Junior, magandang gabi sa inyo. Si Eric Moico, si DC Encarnacion ay nanonood po sa atin. Si Cherry Noblesada, si Ella Samson Albiar na ating katropa. Maraming salamat. Ang kaisa-isa kong bisita na hindi ko man lang napainom ng kape nung aking birthday. At nagdala pa ng masasarap na pagkain. May cake pa ba? Sarap nung cake, Padala nila si katropang Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Yan. Si Alan Mapalad, maswerte pa. Mapalad dito Di maswerte rin. Si Maria Dolores Santos ay nanonood. Ba't kumandar ito? May napindot ako, lumagpas-lagpas na. Ang dami ho nito, palagay ko ay wala tayong oras na matapos po ito. Mga kaibigan, naisyahan nyo na ako. Excuse me po, saan ba ako? Doon kay Kwan yun. Kay Mr. Mapalad, tsaka kay Maria Dolores Santos mula sa London ay nanonood sa atin. Si Mr. Pajardo ang Bilao ng New York ay nanonood po. Si katropang June Di Valencia, isang singer at actor. Magaling ho yan. Jaime Lansang, si Jumedes Monsera Nuwalda ay nanonood from Tokyo. Emilski Zapata Sablan, Manuel Rolly Hernandez, si Rolly ng Maynila, oldies but goodies. Si June July, Rolly Lazo, si Ricky Alfonso, si BenQ Auto Shop ng Valenzuela City, si Joe De Lemos si Joe De Lemos? Balita ko sa Las Vegas. Sa Las Vegas yata si Joe. Ghost town na ngayon. Sinara na rin ang mga kasino. Yan ang mga huling aksyon no? Pero balita ko sa Florida, pinasara mga grocery, mga supermarket,
pagkatapos mangyari yung panic buying. Pero ngayon, bukas na raw ulit. Sa area ng Palm Beach, West Palm Beach, kung saan nakatira si President Trump. Ano po? Sabi yan ni Mirna Guillermo ng Chicago. At saka binabati natin si Roxanne Rankin ng Florida. Ayan, si Emmanuel Celso ng Rancho Cucamonga, mga kaibigan. O bueno, at ako'y tinatawagan na po ng ating impilan para po ako ay magpaalam na. Magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat. Ito po si Percy Lapid at magandang umaga po sa inyo lahat. Wala na ho kung ano rito kasama. Wala na ba, Ross TV? Nandun pa po. Nag-delay po yun. Delay ba yun?